Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang MAPE Health. Pagpapanatiling malusog at malakas ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pagmasdan at pagkumparahin ang larawan ng dalawang bata sa ibaba. Si Luis at si Ana. Ilarawan mo ang dalawang bata sa larawan. Ipinakikita sa larawan na si Luis ay isang batang masigla at malusog, samantalang si Ana naman ay isang batang may sakit. Sino sa kanila ang malusog? Sino ang sakitin? Masasabi po nating si Luis ang batang malusog at si Ana naman po ang batang sakitin. Ano ang epekto kapag ang bata ay malusog, sakitin? Ang isang batang malusog ay malakas, aktibo, masigla at nakagagawa ng mga produktibong gawain. At ang batang sakitin ay laging matamlay, mahina at walang gana sa mga gawain. Sino sa kanila ang gusto mong tularan? Bakit? Nais ko pong tularan si Luis upang magawa ko po ang mga bagay na gusto kong gawin, makapag-aral at makapaglaro ng buong husay. May iba't ibang paraan kung paano mapapanatiling malusog ang ating katawan. Ito ay ang sumusunod. Palagi ang paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Kung walang tubig at sabon, maaaring gumamit ng hand sanitizer. Takpan ang bibig at ilong kung uubo at magpapahing. Iwasang hipuin o kuskusin ang iyong mata, ilong at tenga. Magsuot ng tsinelas o bakya sa tuwing gagamit ng palikuran. Punasan ang anumang bagay gaya ng desk o mesa bago ito hawakan o hipuin. Iwasang makihalubilo sa mga taong may sakit at may karamdaman. Gawin natin. Kilalanin ang bawat item. Pag-isipan kung mabuti ba o masama ang dulot nito sa kalusugan. Ipaliwanag ang iyong sagot. Sabon, ito ay mabuti. Dahil gamit ito sa paglilinis ng ating katawan. Toilet bowl, ito ay masama. Dahil may mga mikrobyong nagdudulot ng sakit. Hand sanitizer, ito ay mabuti. Dahil gamit sa pagdisinfect ng ating kamay. Pagkain nilalangaw, ito ay masama. Dahil hindi malinis na pagkain. Maruming laruan, ito ay masama. Dahil may mga mikrobyong nagdudulot ng sakit. Gawin natin. Suriin at pag-aralan ang mensahe ng tula. Sagutan ang mga kasunod na tanong. Mga gawaing nais kong baguhin. Pagkain ng hindi naguhugas ng kamay.
Hindi pagsusuot ng tsinelas tuwing gagamit ng banyo. Hindi pagtatakip ng bibig tuwing babahin at uubo. Pagkain ng mga pagkain na hindi sigurado kung malinis. Hindi paglilinis ng kapaligiran. Gawin natin. Picture analysis. Tukuyin kung alin ang naiiba sa bawat grupo ng larawan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ano-ano ang napansin mo sa larawan? Napansin ko po sa mga larawan na ito ay nagpapakita ng wastong gawaing pangkalusugan at may mga gawain din na hindi gawaing pangkalusugan. Sa iyong palagay, sino-sino sa kanila ang mga malulusog at sino-sino naman ang mga madaling dapuan ng sakit? Masasabi po na ang mga batang naghuhugas ng kamay, naggugupit ng kuko, kumakain ng masustansyang pagkain, nagpapabakuna at nag-eehersisyo ang mga batang malulusog. Samantala po, ang mga batang marumi ang mga kamay, hindi naliligo, kumakain ng hindi siguradong malinis na pagkain at sobrang panunood ng telebisyon, ang mga batang madaling madapuan ng sakit. Gawin natin. Gumuhit ng 5 kagamitan na makatutulong sa iyo upang mapanatiling malinis ang iyong pangangatawan. Kulayan ito at lagyan ng label o pangalan at ilarawan kung papaano mo ito ginagamit. Sabon, ginagamit upang alisin ang mga dumi sa ating katawan. Sipilyo, ginagamit upang linisin ang ating mga ngipin. Nail cutter, ginagamit upang putulin ang mga mahabang kuko at maalis ang dumi nito. Shampoo, ginagamit upang linisin ang ating mga buhok. Sanitizer, ginagamit upang i-disinfect ang mga bagay at ating kamay. Gawin natin. Basahin ang bawat tanong at bilugan ang letra ng wastong sagot. Ano ang dapat isagawa upang makaiwas sa sakit? A. Iwasang makisalamuha sa ibang tao. B. Lagyan ng screen ang mga bintana ng bahay. C. Payuhan ang may sakit na manirahan na lamang sa ospital. O D. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos gumamit ng palikuran. Ang sagot ay D. Alin ang hindi nagpapakita ng pag-iingat sa pagkakaroon ng sakit? A. Pagpapabakuna. B.
pagsalo sa kinakain ng may sakit. C. Paggamit ng mask at gloves kapag nag-aalaga ng may sakit. O D. Pagkonsulta ng regular sa doktor. Ang sagot ay B. Nabalitaan mong nagkatrangkaso ang iyong kaibigan. Ano ang iyong gagawin? A. Aalagaan ko siya. B. Dadalawin ko siya at yayakapin. C. Sasabihan ko siyang magpagaling ng husto bago pumasok. D. Sasabihan ko siyang huwag akong lalapitan pagpasok niya sa paaralan. Ang sagot ay C. Napansin mong ang ulam na nakahain ay tinapuan ng maraming langaw. Ano ang iyong gagawin? A. Ipakakain ko ito sa aso. B. Ibibigay ko ito sa kapitbahay. C. Iinitin ko ito bago ko ito ulamin. O D. Aalisin ko ang mga itlog ng langaw. Ang sagot ay A. Alin ang dapat mong gawin kung may katabi kang walang patid ang pag-upo na walang takip ang bibig at ilong? A. Aalis sa tabi ng umuubo. B. Pahihiramin siya ng panyo. C. Tatakpan ko ang bibig niya. O D. Itutulak siya palayo sa akin. Ang tamang sagot ay A. Gawin natin. Bilang isang mag-aaral, papaano mo maibabahagi ang iyong natutuhan sa araling ito sa ibang kasapi ng iyong pamilya? Bilang isang mag-aaral, ibabahagi ko po ang aking natutuhan sa aking pamilya sa pamamagitan ng pagsasabi ng importansya ng pagiging malinis sa aming katawan. Ibabahagi ko po na ang mga sakit ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay. Ipapaalam ko rin po na hindi na dapat kinakain ang mga pagkaing nadapuan na ng mga langaw. Ang pagkain sa mga hindi siguradong malinis na pagkain ay maaaring magdulot ng sakit. Pagpapanatili ng malinis na katawan at kapaligiran ang dapat gawin upang maiwasan ang pagkakasakit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang MAPE Health. Paalam!